Kinben Book 5, Chapter 126. Pagkatapos ng agility exercises, ay nasundan naman ito ng shooting drills at dito na nga lumitaw ang mga shooters sa mga campers. Dito naman mahina si Padua na makikitang niyayabang pa ni Hermosa nang matapos sa kanyang shooting exercises. Pero hindi ka mananalo sa akin kung 1v1 tayo. Pasaring na nga ni Padua kay Sandy na pasimple siyang nilampasan nang matapos ito. Nakikita nga rin ng husay sa shooting ni Manzano, Venturina, Villame at Gardose. Sa kanilang lahat ay sa shooting form ako ni Ricky Mendez na gandahan. Ang ganda ng kanyang bitaw at parang may hanging effect pa ito habang nasa ere. Kung mas naging matangkad pa siya ay talagang mahirap na itong mapigilan. Sabi nga ni Coach Gary sa kanyang sarili habang may isinusulat sa hawak niyang papel na nasa ibabaw ng isang folder. Alas 11 na sila natapos noong umaga at mula alas 7 ng umaga ay 30-minute break lang ang nagkaroon sila. Dito tuloy makikita na ang ilan ay pagod na dahil sa unang kalahating araw ng kanilang training camp. Makikita naman nga si Ricky na naglalakad habang nagpupunas ng pawis. Kasabay nga niya si Gardose at Bondok na may paghingal pa na napatingin sa kanya. Alas 2 pa raw ang balik natin. Mahaba-haba pala ang break natin ngayon. Ganito pala ang training sa ganito. Nasambit na nga lang ni Ricky sa dalawa. Makikita nga ang pagpasok nila sa elevator at kasabay na rin nila ang iba. Nakikita nga rin ang seryosong pagtingin ni Bool at Magbanwa kay Mendez. Parang hindi man lang napagod ang isang ito ah. Sabi nga sa sarili ni Jordan Bool na napahinga ng malalim. Ricky Mendez, nabalitaan kong nag-tryout siya sa Batangas team nitong nagdaan. Sa pagkakaalam ko ay nakapasok din siya sa lineup, kaso hindi na niya tinanggap iyon. Sabi naman ni Christian Magbanwa sa kanyang sarili. Naalala rin niya si Lionel Duremdes nang magkita sila nitong nakaraan. Pinsan ko si Ricky Mendez, isa rin siyang Duremdes. Sinong mas magaling sa inyong dalawa? Tanong naman ni Magbanwa kay Bull. Ako. Bakit nga ba kita tinanong? Alangan namang isagot mo sa akin ay si Ricky Mendez. Sabi nga ni Magbanwa. Sigurado ka bang hindi ka sasali sa Batangas team? Inirekomenda kita sa kanila. Mas gusto kong makalaban ka, Bull, para malaman ng mga taga Batangas na may mas magaling pa sa mga basketballistang Duremdes. Seryosong winika nga ni Magbanwa na ikinatawa naman ni Lionel. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan, baka nag-away na tayo. Kapag basketball, magkaribal tayo. Kaya hindi ako sa Batangas sasali sa Maharlika League. Winika pa nga ni Magbanwa at ikinatango naman ni Lionel na inubos na ang laman ng bote ng soft drinks na kanyang hawak. Sa dining area sa baba, ginanap ang tanghalian nila at kasama nga ng mga campers ang team ng Inferno sa pagkain. Masusustansyang ulam nga ang nakahain at may ilang mga prutas pa nga ang naroon. Maging si Ricky nga ay natuwa sa mga pinapakain sa kanila. Kaunti lang din ang karne ngayong hain. Ganito ba lagi ang pagkain sa inyo rito, Sir Lebron? Biglangan tanong ni Ricky kay Lebron kay Dick na nasa kabilang harapan niya sa mahabang lamesa na kinakainan nila. Oo, gusto mo ba na ganito? Baka gusto mong sumali sa Bulacan team. Pwede pa kaming mag-recruit. Nakangiting sagot naman ni Lebron na kinaseryoso ng ilan pang campers. Tila raw ang sinabing iyon ni Kay Dick ay statement na pwedeng makapasok si Mendez sa Bulacan Infernos kung gugustuhin ito. Napangiti naman ng medyo pilit si Ricky. Naalala nga niya kanina sa court ang paglapit sa kanya ni Darius James. Tinatanong din siya nito kung baka gusto raw niyang sumali sa Bulacan Infernos. Gusto nga sanang sabihin ni Ricky na may alok din sa kanya si Sir Nelson. Kaso hindi pa rin naman siya sigurado kung tatanggapin niya iyon. Medyo hindi lang talaga siya makapaniwala na magiging ganito ang mga alok sa kanya. Sino raw ang mag-aakalang sa pagbabalik niya? Bukod pa sa pagiging 5'6" niya ay makakakuha siya ng ganitong mga alok mula sa isang malaking team ng basketball. Mas maganda, Sir Lebron, na maglaban tayo sa Maharlika League para mas maganda. Sagot nga ni Ricky na kinangiti naman ni Kay Dick. Ang kaunting pag-uusap nga na iyon ay tila nagbigay na naman ng malakas na dating kay Mendez.
Kung ang ilang kasama nga niya sa training camp ay medyo may kaba pa rin kapag nakikita si Kaidik. Kaso pagdating sa pinakamaliit na player sa camp ay tila ba wala raw itong pakialam doon. Napangiti na nga lang sina Bondok, Gardose at maging si Ian Manzano na nagustuhan ang ugali ng kanyang kuya Ricky. Natutuwa rin nga siya dahil may mga tips din itong sinasabi sa kanya kanina. Hindi pa rin nga makapaniwala ang batang ito na ang isang malupit na manlalarong tulad nito ay may ganitong katauhan. Sa Batanes daw kasi, kapag may magagaling na basketball players, ay grabe raw kung makapan-trash talk. Oo, parte raw iyon ng paglalaro, kaso ibang iba raw roon ang kanyang kuya Ricky. Gusto kong maging kagaya ni kuya Ricky. Nasabi na nga lang ni Ian Manzano sa sarili na mabilis na ngang inubos ang kanyang pagkain sa plato. Bumalik nga muna muli sa kani-kanilang mga kwarto ang mga players. Makikita nga si Ricky na kasalukuyang nagchat-chat sa GC ng Kalapan team. Ilang oras pa raw nga bago makarating ang mga ito sa Naga City. Nagkaroon pa nga ng biruan sa GC nila dahil sina Baron at Larry ay napapaihi na. Pipicturan ko na lang kapag napaihi sa salwal ang dalawang iyon. Chat pa nga ni Maki at puro hahareak nga ang ibinigay ng mga kasamahan nila rito. Baka raw sa Naga City pa raw sila makaihi at matapos niya ang ilang minutong conversation ni Ricky roon ay kay Andrea naman siya nakipag video call. Napangiti na nga lang sina Kurt at Harry na kasalukuyang nakapikit para raw umidlip. Iba talaga si Boss Ricky. Talagang mabait na boyfriend. Mahinang wika nga ni Harry. Bakit, ikaw ba? Tanong nga ni Kurt Bondok. Napatawa naman ng marahan si Gardose. Babaero ako kaso tumigil na ako. Ayun, nahirapan na akong magka-love life. Napatawa naman nga ng marahan si Kurt. Gusto mo maglibo tayo mamaya? May mga babaeng athletes akong nakikita rito sa compound. Pwede tayo makipagkilala sa kanila. Umiling naman si Harry. Pas, may babae naman akong gusto. Kaso hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Dati ka namang babaero. Napatawa na nga lang si Harry. Minsan, kung sino pa ang gusto natin, ay iyon pa ang ayaw sa atin. Wika nga ni Gardose na napatingin sa malayo. Kinahaponan, ang naging huli nilang activity ay ang passing at ball handling drills. Maririnig nga ang malakas na sigaw ng mga manlalaro sa loob dahil pinatakbo sila ng partneran habang pinapasahan ng bola ang isa't isa. Nagkaroon din ng mga equipments kung saan ay ibabato nila ang bola papunta sa butas. May bounce pass at may direct pass. Nag-discuss nga rin si Coach Gary kung paano mapapaganda lalo ang pasa nila sa bola, kung saan magmumula ang pwersa at kung paano rin gumawa ng mga fake pass. Habang nagdi-discuss nga ito ay kitang kita si Ricky na kada tapos sa pakikinig ay makikitang nagsusulat sa dala nitong notebook. Napapangiti na nga lang tuloy ang ilang assistants ni Coach Gary sa ipinapakita ng player na iyon. Nakakatakot itong si Mendez. Mahinang wika nga ni Lebron kay James na kanyang katabi. Oo nga, sa mga kasali sa training camp, siya lang ang nagno-notes. Okay sana kung siya ang medyo hindi nag-e-excel sa 15 kaso hindi. Sabi naman ni Darius. Ano ba ang sabi ni Coach? Susubukan niya bang i-recruit sa team natin si Mendez? Dagdag pa nga ni Darius. Wala naman. Si Sir Nelson pa rin naman ang magsasabi sa kanya noon. Sabi nga ni Lebron na pinagmasdan din isa-isa ang mga nakikinig na mga kasama ni Ricky Mendez. Sumunod naman ay ang ball handling drills at dito na nga lumitaw ang galing ng mga guards na players. Natural lang naman na hindi maging mahusay rito ang mga nasa posisyon na sentro at power forward. Nagkaroon nga muli ng mga cones para sa dribbling drills. Nagkaroon din ng defenders na mga players ng Inferno sa sumunod at ang panghuli ay ang paghahalo ng dalawang skills na iyon. Pinagsama na nga ang ball handling at ang passing na talagang nagbigay na naman ng hingal sa mga manlalarong kasama roon. Nang sumilbato na nga si Coach Gary ay doon na nga niya tinapos ang first day ng training camp. Kanya-kanya nga nang upo sa dulo ang 15. Si Ricky nga ay humihingal din dahil sa intensidad ng mga ginawa nila ngayong hapon. Napahinga na nga lang siya ng malalim at napangiti sa pakiramdam na ito. Ganito pala ang tunay na training. Ibang-iba ito sa ginagawa namin sa Kalapan. Nasabi na nga lang niya sa kanyang sarili at maya-maya pa ay lumapit na si Coach Gary sa kanila. Magpahinga muna kayo ng 30 minutes. Bahala na kayo if ano ang gagawin ninyo.
Bumalik na lang kayo rito ng 4:30 para sa mini tournament natin. Sabi nga ni Coach Gary at dito na nga napangiti ang ilang mga kasama sa training camp. Galingan mo Hermosa. Baka nakakalimutan mo natalo tayo kahapon dahil sa iyo. Wika nga ni Padua kay Sandy nang sila ay tumayo na. Hindi ba dahil sa iyo? Sino kaya ang makakalaban natin? Ang Infernos ba o si Ricky Mendez? Tanong pa nga ni Sandy na pasimpleng napasulyap sa ilang mga players. Kahit sino naman walang problema sa akin. Sabi naman ni Dave Padua at nagbalikan na nga muli ang mga players sa kanilang mga kwarto. Pero hindi lahat ay ginawa iyon. Ang team nga ng Infernos ay napatingin sa ilang players na nakabalik agad sa basketball area kung nasaan sila. Oh, bakit nandito na agad kayo? Tanungan ni Coach Gary na napatingin sa kanyang relos. Si Mendez, si Manzano, si Hermosa, si Padua, si Villame at si Magbanwa. Nakakainip coach, dito na lang ako. Sabi nga ni Padua na agad na kumuha ng bola. Si Hermosa naman ay ganoon din. At kasunod nga rin ito ay ang pagkuha na rin ng ilan. Sa paglakad naman ni Ricky para dumampot na rin ng bola ay bigla na lang siyang napaseryoso nang may bumulusok na bola papunta sa kanya. Umalingaw-ngaw ang pagsambot niya rito gamit ang dalawang kamay at makikita nga ang pagtingin ng marami dahil sa nangyaring iyon. Si Dave Padua nga ay binatuhan si Mendez ng bola. Sabi na nga ba at masasambot mo iyan? Seryosong winika nga ni Padua at si Hermosa ay napaseryoso sa ginawang iyon nito. Si Magbanwa naman ay pasimpleng napatingin doon. 1-on-1 nga tayo ng isa, Ricky Mendez. Seryosong wika nga ni Padua at si Mendez naman ay pinatalbog na ang bolang nasa mga kamay niya. Sina Lebron at Darius nga ay sasawayin sana ang dalawa kaso bigla silang pinigilan ni Coach Gary. Hayaan natin sila. Bigla rin ako na-curious kung sino ba ang mananalo sa dalawang ito. Silang dalawa ang pinakamaliit na players na na-scout papunta rito. Matindi ang experience si Padua at hindi ko pinagbabasehan ang mini tournament na ginagawa natin dito. Kasi kung maglalaro si Padua sa isang tunay na laro, ay sigurado akong lalabas ang pagiging animal nito sa loob ng court. Seryosong wika nga ni Coach Gary na kinaseryoso ng kanyang mga players. Sige, game ako. Sabi nga agad ni Ricky Mendez na walang makitang dahilan upang tanggihan ng player na ito. Malakas itong si Padua at dito ko masusubukan kung kaya ko ba siyang tapatan. Sabi pa nga ni Ricky sa sarili at pagdating niya sa harapan ni Padua ay agad niyang ipinasa rito ang bola. Ibinalik naman agad ni Padua sa kanya ang bola at sa pagsambot ni Mendez ay siya ring biglaan niyang pagtalon na ikinaseryoso ng mga naroon. Ang bilis ng galaw na iyon, lalo na nga ang pag-release nito sa bola. Wala na ngang usap-usap pa ang dalawa at rekta na agad sila sa basketball na biglang nagpabago ng tensyon sa loob. Sa pagbitaw ni Mendez sa bola ay siya ring pag-alingaw-ngaw ng malakas na pagpalo ni Padua rito. Nablock nga niya ang jump shot ng kanyang kalaban at sa paglapag niya ay agad siyang napangiti rito ng may angas. Race to 11. Gusto ko kasing malaman kung kaya ba kitang mapigilan. Sambit nga ni Padua at sa pagbalik muli ng bola kay Ricky ay dito na nga biglang nagdilim ang paningin ng kalaban nito. Iniiwas nga ni Ricky ang bola kaso natapikan pa rin siya ni Padua. Isang steal nga ang naganap at sa paglingon ni Mendez dito ay siya rin pagsalakay ng move nito na biglang nagpaupo sa kanya sa sahig ng court nang hindi niya namamalayan. Isang ankle breaker crossover ang ginawa ni Padua na kinaseryoso ng mga nakasaksi roon. Isang libreng layup nga rin ang nagawa nito upang simulan ng hindi inaasahang 1-on-1 nila ni Ricky Mendez. Tingnan natin ngayon kung sino ang mas may malaking chance na maging pinakamagaling. Kung sa simpleng move ko pa lang na iyon ay nawalan ka na ng balanse, paano pa kaya kung gagawin ko ang galawan ko sa underground basketball games na nalaruan ko? Wika pa nga ni Dave na matikas na pinagmasdan si Mendez. Nakakatayo lang mula sa pagpapaupo niya rito ng biglaan.